Posibleng malagay sa peligro ang mahigit kalahating milyong maliliit na negosyo sa bansa kapag ipinilit ang $20 per hour na living wage ayon sa isang pag-aaral. Aminado naman ang isang negosyante sa mga pagsubok na haharapin kapag natuloy ito. May report si Kisha Balatbat. Mahihirapan ang mahigit kalahating milyong negosyo sa bansa kung ipapatupad ang $20 an hour na living wage sa Canada. Ito ang nakita sa bagong report ng Canadian Federation of Independent Business o CFIB ngayong linggo. Ayon sa report, aabot ng halos $45 billion ang halaga ng pagpapatupad nito at may posibilidad na mauuwi ito sa mas mataas na inflation. Pag nagtaas po ng minimum wage, ang mangyayari po niyan ay tataas po ang cost of production. At ang mangyayari po niyan ay pinapasa po yan ng mga negosyante, ng mga businesses natin doon po sa mga consumer. So ang epekto po niyan ay tataas po ang presyo ng mga bilihin at ang mangyayari po ay tataas po yung tinatawag nating rate of inflation. May epekto rin daw ito sa unemployment rates dahil minsan kailangan magbawas ng mga manggagawa para maka-adjust ang mga negosyo sa bagong patakaran. Ayon kay Batu, karamihan sa mga minimum wage earners, mga kabataan. Ayon din sa report, karaniwang nakatira pa kasama ng kanilang pamilya ang mga manggagawang ito at daan lamang ang mga trabahong ito para makapasok sila sa workforce. Alam naman natin na sa itong mga time na to is talagang mahirap talaga ang buhay, yung cost of living mataas. And then yung sahod, yung minimum wage talaga hindi makahabol. Kaya ang pinaka-challenge talaga dito is how are our young people able to keep up with the cost of living. Suportado ng small business owner na si Jelaine Santiago sa Toronto ang pagtaas ng minimum wage. Bilang isang small business, aminado siyang may mga hamon na hinaharap tulad ng pagbalanse ng mga gastusin at pagkuha ng mga mamimili tuwing may dagdag sweldo. When there have been previous announcement of minimum wage increases, I don't think it has necessarily hit us in this really drastic way, but it has forced us to, reevaluate where are we spending our money? Are there potentially, contracts that we can renegotiate with our service providers, or where else can we decrease material costs and different things like that? Ayon kay Batu, dapat tutukan ng pamahalaan ang sanhi ng affordability crisis tulad ng kakulangan ng kompetensya sa merkado o innovation sa bansa. Dagdag suporta naman para sa mga small businesses ang panawagan ni Santiago, pero ang pinakamahalaga sa kanya ay ang suporta para sa mga manggagawa. For us as small businesses and as employers, there's often a lot of conversation about the quantity of jobs that we create, but I also think it's equally as important for us to be talking about the quality of jobs, and that if increasing minimum wage means that we can create better quality jobs, a better quality of life, a much more easeful way and comfortable way for people to be able to support their families and take care of themselves, then that will benefit us as businesses. Makakatulong din daw kung maitupad ang schedule sa pagtaas ng minimum wage para makapaghanda ang mga negosyo. Pero ayon sa report, bagamat responsibilidad ng mga negosyo ang maayos na pagpapasweldo, may malaking papel din daw ang buwis at mga regulasyon ng gobyerno sa pagiging abot kaya ng renta, pagkain, transportasyon at iba pa. Hindi raw dapat iasa lang sa mga businesses ang kakayahan ng mga manggagawang harapin ang mataas na cost of living ngayon. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.